I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Mayroon lang ako i-upload dito. Sabi nga nila, ang ating mahal na Pangulo ay napaka-weak. Sa itsura daw, napaka-weak. Kung ano nung tinatawag sa kanya talaga. Pero sa kabila ng katahimikan ng Pangulo, mayroon palang talagang nakatago na isang katapangan, ika nga, no? Na hindi mo akalain na ganun pala sa katapang. Sa kanyang katahimikan. You see mga bes, sabi nga nila, ang tahimik na tao, mapanganib po 'yan. Hindi nagsalita 'yan, pero pag gumalaw 'yan, siguradong matipok ka or matiklok ka, no? So dahil dito mga kababayan, may sinabi kasi ang Pangulo, napanood ko 'yun, pero hindi ko natandaan kung saan banda, ano bang event 'yun. Basta sabi niya kasi dito mga kababayan, no? Kahit banggain ko pa ang malalaking buaya sa gobyerno, Pangulong Marcos nangako gagawin ng lahat, maibalik lang ang tiwala ng publiko. Yun naman po talaga ang importante. Napanood ko eh. Hindi ko alam sa dami-dami ng video guys. Hindi ko na natandaan. Pero napakaganda kasi yung sinabi dito na kahit babanggain ko pa ang malalaking buaya. I really like this kind of words guys. Talaga. Naglabas ng diretsahan at matapang na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng publiko. Kailan ba ito niya sinabi na hindi ko natandaan? Ang dami-dami kasi mga video. Sabi niya dito, handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang maibalik ang tiwala ng sambayanan sa gitna ng mga batikos, kontrobersya at pangamba ng taong bayan tungkol sa pamalakad ng gobyerno. Nangako ang Pangulo na hindi siya uurong sa laban kontra korupsyon. Saan banda ba yun? Sa podcast niya ba yun? I'm not sure. Correct me if I'm wrong guys. Baka may alam kayo. So, sabi niya dito, tuloy, ayan, gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng publiko. Babanggain ko ang malalaking buhaya sa gobyerno dahil ang laban na ito ay para sa future ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasabi niya na po yan mga kababayan, at very naman talaga good decision yung kanyang ginagawa sa pag-expose ng matagal na korupsyon sa bansang Pilipinas. We all know that, no? At maganda naman ito kanyang ginagawa. Ito ay isang paglilinis, no, sa mga bawat sektor or ahensya ng gobyerno, nang sa ganun maging maganda ang daloy ng ekonomiya ng bansa. Kaya alam po natin dekada na ito, wala man lang matapang na mga leaders in the past na para sugpuin itong mga korupsyon na matagal nang nangyayari sa bansa na hindi man lang napapansin ng mga past administrasyon. So dahil ngayon, ayan na ang totoong berdugong tigre ng norte. Naks naman, ganun talaga pag ang mga musang pag bumira yan, siguradong giba ka. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng publiko. Babanggain ko ang malalaking buhaya sa gobyerno dahil ang laban nito ay para future ng ating mga anak. Inulit lang. Well, anyway, alam po natin sa kanyang pamumuno talaga na masasabi natin galit na galit ang mga DDS sa kanya ba? Bakit? Siyempre, dahil sa kanyang pamumuno ay nakulong si Digong. Supposed to be ay nawa siya ng paraan para mapigilan ito, pero dahil batas ang umiiral, no one is above the law, you must follow the rule of law. Naks naman, diba guys? Yan si Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang sino-sino, walang pabor-pabor, kaibigan man o kamag-anak. Pagbabangga ka, siguradong giba, ganun lang yun.
Ayon sa kanya, mas malinaw na misyon ang administrasyon, linisin ang sistema, tapyasin ang kapangyarihan ng mga malalaking buhaya at tiyaking ang gobyerno ay nagsisilbi para sa taong bayan, hindi sa ilang makapangyarihan at sa pansarili. Naks naman! O diba ang ganda ng mga sinasabi niya? Totoo naman talaga yun mga kababayan. Alam niyo, ang Pangulo, bihira alam po bumira yan. Pero pag tinamaan ka, kung ikaw isang politisyan, nagnakaw sa kabanang bayan, pag tinamaan ka, sorry ka na lang. Ibig sabihin, ikaw yun, yung tinutukoy niya. O diba? Galingan niya eh. Wala siyang sinisino-sino. Pero guys, pag tinatanong mo ang Pangulo, parang hindi siya makabasag pinggan. Pero kaya niya palang basagin ang sino mang mas berdoko kaysa sa kanya. Kaya niyang pataubin or payukuin sa pamamagitan ng batas. Siguradong utas ka. Kaya nangyari doon sa isa, nakulong. Hindi lang yan, nasundan pa nung isa. Kala mo kung sino. Ayaw, tuloy. Himas-rihas. Mag-ano pa ba naman din silang dalawa. Ika nga, mag-best friend. OM may susunod pa. Ayan, sa kanya, sarili, mga salita, ipinahayag niya na ang laban ng kontrakatiwalaan ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap ng susunod na henerasyon. Kaya sa sambayan ng Pilipino, magmatsyag, magbantay sa susunod na administrasyon, baka nanakawin na naman ang pera ng bayan sa mga iba't ibang klaseng pamamaraan. Totoo yun. Mautak ang tao sa mundo guys, matalino, yan ang pakatandaan nyo, maraming paraan para magnakaw. Pero I hope hindi na, no? Sa matapang na pangakong binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakita niya na ang intensyon ng magsagawa ng mas malalim at mas seryosong kampanya laban sa korupsyon. Kung maisa sa katuparan niya ito, maaring maging bagong yugto ito ng pamahalaan sa pagharap sa mga malalaking sindikato at opisyal na matagal nang nagpapahirap sa bansa. Tumpak! Yun naman talagang totoo. The only president na kaya niyang pataubin at payukuin ang mga sindikatong mga malalaking high profile sa bansang ito. Naisip nyo ba yung naisip ko guys? Sino kaya yun matanong nga kay Chubby Chingsong, baka may alam siya. O kaya matanong kay kay Sara Duterte. Baka may alam sa tungkol sa mga operasyon ng pugo. Diba mga bes, sabi ni Madrigal yun Madriaga pala. Ay nako, yan ang Pangulo. Simple lang pero delikado ang galaw nito mga bes. Kahit banggain ko pa ang malalaking buhaya sa gobyerno, Pangulong Marcos nangako gagawin ng lahat, maibalik lang ang tiwala ng publiko. Iyon naman dapat ang tamang paraan. Kasi sabi ng mga DDS, ba't ka ba naghahanap ng buhaya? Si Pangulong Marcos Jr. ang buhaya, nagnakaw daw, masterman sa pagnanakaw daw ng kabanang bayan. What? Diba? Yan ang sinabi ni Mike Defensor Santiago. Diba? Diba? Sabi ni Mike Defensor yan, may post siya. Si PBM daw mastermind. What the heck? Galing niya talaga, no? Kala ko okay siya kay Pangulo. Hindi pala. Traidor pala din yan si Mike Defensor. Totoo yun. Sinabi niya sa kanyang post, search nyo. Diba? Tsaka si Congressman Martin, si Sandro, saka si First Lady, nakalagay sa post niya yan. Mismo daw ang Pangulo. So do you think Filipinos believe doon sa sinasabi ni Mike Defensor? Siyempre, alam natin, DDS yun. Madali lang gumawa ng istorya. Yung istorya para lang masira ang Pangulo. Alam niyo kung bakit ginagawa ni Mike Defensor yun? Part po ng distab yun. Totoo yun. Di ba sila lang din naman nagsabi na BBM resign? Well,
Sabi nga nila ito si Mike Defensor, siya ang nasa likuran ni Mawanay. Nung 2001 ba 'yun? Laban kay Senator Lacson. Tapos eto na naman, siya nang pakilala kay Gutesa, kay Cubeta. Parang alam na alam nyo ang background niyan. Magaling talaga sila maggumawa ng herse-herse. Create the fake news to spreading. Para lang sa ganun, makuha lang ng simpatya ng Pilipino para maniwala, tsaka magalit ang mga Pilipino, mag-aklas sila at maglalamyerde sila sa kalye. Ika nga magrarally sila. Ganun ang tension para makuha ang simpatya. Yun lang, kasimple lang. Pag nakuha nila, siyempre mapapabagsak nila ang gobyerno. Sinong papalit? Di ba si Drug Lord Queen na bagong hot issue ngayon? Ganun lang naman yun Yan ang gusto nila. Kaya ako saludo kay PBBM sa napakatapang niyang mga hakbangin talaga. Saka hindi lang yun. Ang dami yung nagawa na maganda. So yun mga best. Ang aking pinaka-latest updates video. Kaya abangan po natin ang mga malalaking buaya na ito na makulong. Step by step, proseso po yan. Hindi pwede madaliin. Hindi porke nanawagan ka or sabihin mo ganito, kulong instantly ka agad. No. Proseso, may batas po tayo na tinatawag na due process. Next naman. So yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi siya matatakot, banggain ang mga buaya. Kung sino ang babangga, siguradong giba. Walang ligtas sa batas sapagkat mauutas. Ayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more.